Magandang araw. Gagawa to ulit tayo ng video. Tong video na to is about lang to sa point of view ng self. Particularly sa Machiavellian. Kasi 'di ba, sinasabi ko dati magpapakatotoo ka sa sarili mo. Now, maglalagay ka pa rin ng mask pag nakikipagsalamuha ka sa tao. Kasi yung mga tao naman, meaning na sarili, di ba, is accumulation lang naman yan ng mga ideas, tas yung mga background history mo, mga experiences mo, na naging idea mo na ikaw. Nagbabago yan, influx, depende yan sa kamalayan mo. Yung dating ikaw, hindi na ikaw ngayon, kasi nag-expand ka ng awareness. So kagaya ko, yung dating ako, hindi na rin ako kasi natuklasan ko yung Machiavellian principle na kailangan makikipag-deal ka lang sa mga tao kung may mapapala ka or mabe-benefit, di ba? So self-mastery lang talaga. Tsaka i-accept mo yung good and bad kasi wala namang good kung walang bad, wala ring bad kung walang good. So both yan nag-i-exist at the same time. Kaya hindi mo na kailangan mag-seek ng external happiness. Kasi kung ano yung mga source ng happiness mo, yun din yung magbibigay sa'yo ng pagdurusa, di ba? So, ang i-goal mo na lang talaga, para sa akin to kapayapaan na lang talaga. Which is, it makes sense, nakuha ko to kay SQS, di ba? Less resistance life. Kasi nga, hanggat may katawan ka, magsasuffer ka. Hindi yan opinion ko or idea ko. Talagang magsasuffer ka kasi yung katawan natin limited. May mga limitasyon. Tatanda ka, magkakasakit ka, vulnerable ka, pwede ka madisgrasya, di ba? So, yan. Di ba yung brainwashing din sa last video ko? Yung mga programming, alisin nyo yan. Kasi di ba, pag lagi mong naririnig yung mga pinoprogram sa'yo, is nagiging totoo siya. So, kailangan niya morality mo, judgment mo na yan. Magbe-bend yan, malleable, tsaka adjustable. Depende na lang yan sa perception mo na magbe-benefit ka, di ba? Kuwari, merong ibang tao nagpapatiwakal para isalba yung, kuwari, may nalulunod, hindi siya marunong lumangoy. Dahil na-program siya, ni-risk niya yung sarili niya. Now, ikaw, kung may kokote ka, di ba, may logic ka. Yan yung morality na sinasabi natin na bendable. Hindi ako marunong lumangoy. Bakit ko isasalba yan, di ba? Tapos, kumari, 5 piso na lang pera mo. Ba't mo ibibigay sa kapwa mo rin na homeless, di ba? Yan yung sinasabi ko na morality na bendable. Kuwari may nangungutang, tapos ayaw mo pa utangin kasi nga, hindi ka naman mayaman. Kapareho mo lang siya ng katayuan. Di bali na sabihan ka niya na madamot, dapat di ka maapektuhan yan, yung mga shamings, tsaka yung mga criticism, tsaka kahit praises or approval, dapat hindi ka maapektuhan yan. Gawin mo na lang talaga yung makakabuti sa'yo. Tingin mo na makakabuti sa'yo base sa cause and effect. Kasi bawat action naman talaga at decision may effect naman talaga yan eh. Which is universal yan. Na kuwari, hiniwa mo yung balat mo. Malamang dudugo talaga yan at may posibilidad na mamatay ka kung maubusan ka ng dugo. Cause and effect. So, anong cause? Hihiwain. Hindi mo gagawin hiwain sarili mo dahil alam mo mamatay ka, di ba? Magbase ka na lang talaga sa cause and effect. Yung manggahasa, pumatay, nang walang basihan, hindi self-defense, makukulong ka talaga niyan, di ba? Cause and effect. So, predictable naman din talaga lahat dito. Sa totoo, kasi nga may cause and effect naman talaga eh. Sinabi naman din ni Quartz Crystal yan na pwede mo naman paniwalaan yung gusto mong paniwalaan, pagiging blue pill, red pill, or kung ano-ano pa mang manosphere yan, pati female nature. Pero hindi lahat makakabuti sa'yo. Now, kasi sa black pill kasi nakikita natin yung perspective ng blue pill tsaka red pill. Now, kagaya nila,
Kasi yung mga pills na yan, external kasi yan, hindi going within yan. Yung blue pill tsaka red pill, ang focus nila external. Hindi self-empowerment. Itong black pill kasi na tinuturo ko sa inyo, malaman nyo na ang purpose lang ng buhay is survival at replication. Ang mahalaga lang ay self-interest ng bawat tao at survival, which is nakawired pa rin talaga sa survival. So, kada deal mo to ng tao hindi lang ikaw yung selfish, pati yung kapwa mong nakaka-deal na relasyon mo. Kuwari, nagkasundo kayo sa hobby nyo. So, both kayo sa self-interest nakikinabang. Yung self-interest mo nakikinabang ka, siya rin. Kaya nag-i-exist ang relasyon kasi hanggat balanse yung self-interest na napapakinabangan sa isa't isa, magpapatuloy ang relasyon. Now, pag hindi na balanse yan, kagaya ng sinasabi ko, yung mga palaasang lalaki dyan, yung mga nanggagancho, gusto manghuhot-hot, iiwan talaga yan. Kasi nga, hanggat hindi na balanse yung yung mutual benefit na nakakamtan ng bawat isa is magtatapos ang relasyon. Tawag dyan ay ganun talaga. Ibig sabihin, natitake advantage na yung isang panig, di ba? Yan yung sinasabi ko na wala naman talagang outside sa self Lahat ng relasyon mo outside, external, kaibigan pa man yan, katrabaho, kahit nga kapamilya mo Kaya naman nag-i-stick together kayo dahil for survival din naman talaga Nanay mo, bakit ka ba niya inaalagaan? Kasi, hindi naman din, di ba sinasabi sa red pill, ang nanay lang daw, sa nanay mo lang daw makukuha ang unconditional love. Hindi kaya ka mahal ng mama mo kasi may self-interest din siya. Dahil, ikaw yung genetic legacy niya. Kaya kanya iniaalagaan. Tsaka, may posibilidad na alagaan mo rin siya pagtanda niya. So, bawat tao talaga ay wired dito sa self-interest. Walang unconditional love. Nag-iisa lang talaga ang unconditional love na nag-i-exist, which is self-love. Kasi independent yan Hindi yan, gine-generate mo yan sa sarili mo Parang, hanggat pinupunan mo yung pagse-self-improve tsaka para sa survival mo, tapos may ginagawa mo yung mga keys na principles na tinuturo ko sa inyo. Maging seryoso ka sa pakikipag-deal ng tao, huwag ka makipagbiruan kasi bawat interaction may testing ng power dynamic. Tapos presentable at malinis, lookism. Although hindi ka naman conventional good looking, at least irerespeto ka dahil presentable at malinis ka. Kasi people judge by your appearance. Now, kasama na rin dyan yung behavior mo. Kailangan confident ka. Tone mo. Yung tone mo, hindi yung parang kimi na parang kaalipusta-alipusta or passive. Kailangan assertive ka tsaka confident. Sabihin mo yung gusto mo tsaka mga ayaw mo direkta. Wala nang paligoy-ligoy. Kasi pagka indirect ka, matitake advantage ka talaga parate. Tsaka yung pagka may gusto ka, i-ask mo. Walang masama na maghingi ng tulong. Nasa sa tao na yun kung sabi nila manipulative daw na puro kasalanan ng tao yun pagka na-manipulate siya. Kuwari, nanghingi ka ng uy, pautang naman. Now, syempre, di ba, yung tao na yun nagtitake advantage. Ikaw naman, pinautang mo, kasalanan mo dahil nagpautang ka di ba? Kaya nga walang sisihan Hindi mo sasabihin na hindi mo pwede i-blame yan sa nangutang. Dahil may control ka naman tumanggi di ba? Ganun din sa mga babae na ikakadil mo. Isa rin yan, di ba? Tinuro ko sa inyo mga principle na ganyan. Mag-direct approach saka numbers game. Huwag ka makipag-friendship, usap-usap. Yan din natuklasan ko Mas nirespeto ka ng tao pag hindi mo sila kinakausap parate. Kasi nga, pag tahimik ka, seryoso ka lang sa ginagawa mo, naglalaro, di ba nasa Machiavellian to ng mga videos.
nagkakaroon ng mystery. Ibig sabihin, nagpro-project yung utak ng mga tao tungkol sa'yo. Iba-iba yung projection nila. Iba't ibang version mo. Kasi wala kang binibigay na impormasyon tungkol sa'yo eh. Kaya yan talaga yung mahalaga. Na gusto nila yan ng mga babae. Ayaw nila nang kinakausap sila. Sa totoo, wag mo silang kausapin. Kakausapin mo lang sila kung i-approach mo sila tsaka aalukin ng bembang. Direct approach. Wag mo sila kausapin. Magiging attractive ka kasi mysterious yan eh. Kasi yung mga babae nagpo-project sila. Ba't may kakaiba dito sa tao na to? Na wala namang kakaiba sa'yo. Tahimik ka lang talaga kasi ayaw mo sila kausapin dahil wala kang mapapala, di ba? Now, magiging attractive ka, mapapansin mo to, hindi lang to sa babae, pati yung mga tao sa paligid mo, curious sa'yo, lalapitan ka. Siyempre, bibigyan ka ng mga pagkain or kung ano. Kasi yun yung na-experience ko kasi tahimik nga ako, di ba? So, bigla silang babait. Now, may internal alchemy na rin kasama yan. Kasi, tinatrato ka ng mabuti yung sarili ko. Nakikita nila kasi yan eh. Yung pagkain ko na unprocessed. Tapos, nakikita nila na masipag ako. So, parang nagiging inspirasyon ka rin sa iba. At the same time, focus ka lang sa sarili mo. Nagiging makasarili ka, pero nagiging inspirasyon ka. Kaya ngayon yung sinabi ko sa inyo, di ba? Yan na lang tulong mo talaga dito sa buhay, sa mundo. Hindi mo naman obligasyon na tulungan yung mga tulog, i-share to mga info sa kanila. Uy, gising ka na. Mali ang ginagawa. Hayaan mo na yung mga blue pill tsaka red pillar na yan na mag-focus sa external. Ang gawin mo na lang talaga maging individualistic ka. Mag-focus ka sa sarili mo. Kasi nga, pag nag-focus ka sa sarili mo, nakikita mo yung manipulation. 'Di ba? Kasi nga, hindi na tainted yung utak mo eh. Huwag ka na manood ng mga sports, entertainment, or kung ano na pang kabulshitan yan, mga balita. Tapos mag-isolate ka. Mapapansin mo to. Pag nagsosolo ka parati, may nakapag-halamuha ka sa tao, makikita mo kabulshitan. Promise. You will see it clearly. Ganun kalinaw. Kasi hindi tainted yung utak mo eh. Ibig sabihin, hindi ka binobomba ng mga kabulshitan ng ibang tao. Yung mga kadramahan nila, makikita mo na yan. Tapos yung mga facial micro-expression, body language, makikita mo na yan na, ay, hindi naman niya talaga ako gusto eh. Tapos, napipilitan lang tong taong to eh. Nakikipagplastikan. Promise 100%. Sa trabaho nga eh, halos lahat nga ng mga katrabaho ko, nakikita ko, puro kaplastikan lang talaga lahat eh. Kahit sila, nagpe-play lang sila ng game, parang role-playing, makikita mo talaga yan. Pag nabuksan yung mata mo, kitang-kita mo yung role-play na ginagawa nila, yung parang, for the sake of convenient, gusto nila makipag-banding sa isa't isa. Hindi naman talaga nila gusto yung isa't isa, di ba? For the sake lang na banding. Now, ikaw, hindi ka makikipag-banding kasi ang mangyayari, iba ka sa kanila eh. Now, kasi iba yung hilig mo, iba yung awareness mo. Now, pag naipag-banding ka sa kanila, ini-expose mo yung sarili mo na iba ka sa kanila. Kaya ang gawin mo, panindigan mo na lang talaga, at least nagpro-project sila ng idea tungkol sa'yo. Diba? Or version mo. Yung tinatawag ko na category, or kung sa women's nature yung tinatawag na alpha widow, mga ganyan, version, category. Pansin mo yan. Ganon din sa numbers game, di ba? Pag nag-numbers game ka, may mga category ka na rin sa utak ng mga bawat babae na in-approach mo eh. Nasabi ko na yan, ikaw ba ay threat? Ikaw ba ay valuable? Ikaw ba ay irrelevant? So, dun lang magpo-fall talaga sa category na yon. Lahat ng tao to hindi lang sa babae to hindi lang yung pag-approach Kasi i-judge ka nila base sa damit mo, itsura mo, paano ka magsalita. Kasi kasama sa perception yan eh. Kasama rin sa invisible looks yun eh. Ibig sabihin perception. Kasama sa perception yung behavior mo. Pati yung tono ng pananalita mo, kagaya ng ganito, smooth na walang Kasi pag ka, patay. Alam na nila na, ay, hindi confident tong lalaking to, hindi confident tong babae. Ay, hindi siya sure sa sinasabi niya. Kasi,
dami niyang filler eh. Na, hindi siya confident. So yan, ginajudge din ng tao yan. Ganun, parang makina talaga yung katawan ng tao eh. Ganyan yan. Now, may technique dyan, ituturo ko sa inyo. Isa lang talaga ang technique. Sakop neto lahat. Ganito kalupit tong teacher nyo na black pill. Magfo-focus ka talaga sa sarili mo, yung super mahal mo sarili mo na sarili mo kasi internal is reflection ng external, di ba? So itrato mo yung sarili mo na para kang hari, ikaw si God, na ikaw yung pinakamalupit, taasan mo yung tingin mo sa sarili mo, kahit sabihan ka na ng delusional. Itrato mo talaga na super taas yung sarili mo. Di ba sasabihin nila narcissist ka or delusional, which is naririnig ko yan sa mga basher ko, di ba? Kahit sabihin na nila yan yung sikreto para itrato ka ng mga tao pabalik sa'yo kung paano may trinato yung sarili mo. Ganun ka rin itatrato ng tao. Magugulat ka nito. Internal alchemy to Internal alchemy itong tinuturo ko sa inyo. Kasi yung internal reflection niya ng external. Parang sinabi ko na rin yan dati, yung law of attraction. Lahat ng na-attract mo sa paligid mo or external dahil yan sa pagiging ikaw, kagagawan mo or kamalayan mo, di ba? So bakit ba ako napunta dito sa bansang to? Siyempre, pinurso ko siya dahil kagagawan ko. So, ba't ba ako nag-flat dito? Pinili ko tong flat na to dahil ito yung mura, malapit sa trabaho ko. So, yun lang naman yun eh. Lahat ng na-attract mo dahil sa pagiging ikaw. Kuwari, gusto kong bumili ng Vios na kotse. Kasi yun yung gusto ko. Bakit naging karelasyon ko tong babae na to? Kasi siya yung in-approach na gusto ko. Diba? Bakit ko siya binembang? Kasi nasisexihan ako sa kanya. Siya yung babae na gusto ko. Diba? Ganun lang naman yun eh. So, bakit ganitong specific money yung nakuha mo? Kasi yan yung pinurso mo. So, lahat talaga hikot lang talaga sa'yo. Kaya nga pag nandito ka na sa God state na to, wala nang ibang mahalaga kundi self lang talaga. Now, yan din naman yung totoo eh. You live alone, you will die alone. Lahat ng mga external na kasama mo, panindalian lang. Sinabi na rin yan ng kaklase ko, hindi ko malilimutan yun. Sinabi niya, alam mo, RL, lahat ng bagay may katapusan. Now, babanggitin ko uli yan sa inyo. Sa perspective ko, alam nyo, mga brothers and sister, lahat ng external at ng bagay dito may katapusan. Now, napaka-deep niyan, ha? Now, pag natanggap mo na yan, habang tumatanda ka, papunta ka na rin sa kawalan, di ba? Mamatay ka na rin. Sinabi na rin ni SQS yan. Once you exist, at the same time, you are dying, di ba? Kinikick out ka na sa existence. Now, hindi ba liberating yan? Wala na makakasakit sa'yo yan, di ba? Di ba? Wala na makakasakit sa'yo. Liberating yan. Tapos may natuklasan pa ako. Pag namatay ka pala, unti-unting mawawala yung consciousness mo. Di ba? So, pag namatay ka pala, hindi pala rin masakit. Masakit sa unang phase. Pero pag nandun ka na inobserbahan ko kasi yung namatay na pasyente sa amin. Sabi ko, parang hindi siya nakakaramdam ng pain. Tapos unti-unti na lang siya namamatay. So natuklasan ko to sa inyo, hindi pala masakit din mamatay. Kasi yung parang unti-unti ka nang mawawala din talaga eh. Magaling din naman pala rin yung katawan, no? Papahirapan ka lang sa unang phase. Tapos sabay, sa katagalan ng hirap, magiging numb ka na. Tapos hanggang mamatay ka, hindi mo na siya mararamdaman. Para ka na lang din talaga natulog. Now, ngayon, na-share ko sa inyo yan. Hindi ka na rin matatakot, di ba? Although naiisip ko pa rin yan, paminsan-minsan. Kasi kaya ngayon na-enjoy ko na rin yung life ko eh. Kasi middle age na ako, di ba? Magpo-40 na ako ngayon taon na to, di ba? So, magagawa ko na lang sa 380 plus na videos ko. Ito yung mumulat sa inyo na magpapalaya sa inyo, di ba? Wala na rin akong pakialam kung ma-down to ng YouTuber kung ano, di ba? Pero ganun pa nga.
kailangan mo lang talaga mag-focus sa sarili mo. Pati yung mga Machiavellian, di ba? Actually, parang Machiavellian na rin yung... Machiavellian talaga yung na tinuro ko sa inyo dati. Seryoso ka lang talaga. Tapos may kipag-deal ka lang sa may mapapala ka. Bibigyan mo lang ng atensyon yung may mapapala ka, di ba? Kuwari yung babae, kinakausap ka, wala ka namang mapapala, unti lang sasabihin mo para makat na yung usapan, di ba? Yung mga katrabaho mo para ma-maintain yung distance, respect, is hindi ka makikipag-usap sa kanila para magkakaroon ng mystery, di ba? Kasi yung mystery kasi yung naglalagay ng fear at the same time respect. Ang magbibigay ng respect is yung pagiging on point mo. Ibig sabihin, ginagawa mo yung trabaho mo na mabuti. Tsaka nakakapag-produce ka ng magandang resulta. Kasi resulta mahalaga, di ba? Resulta mahalaga, sinasabi ko na yun sa inyo paulit-ulit. So, di ba, dahil ganyan, oo nga, tahimik ka nga, hanggang inis lang sila. Hindi ka naman nila pwedeng gawan ng katarantaduhan. Kasi nga, on point ka eh. Ginagawa mo ng mabuti yung trabaho mo, di ba? O kung ano yung kaibigan mo, tinatrato mo siya na mabait, na mabuti. Kung gaano may trato sa sarili mo, na kinat mo siya, may inis ba siya sa'yo? Hindi. Mainis siya, pero hindi ka niya gagawa ng kasamaan. Kasi hindi mo siya ginawa ng kasamaan eh. Kinat mo lang siya, di ba? Yan yung mga Machiavellian principle na sinasabi ko sa inyo na kailangan capable kayo ng good at bad. Kasi sa atin, sinosuppress natin yung bad, di ba? Yan yung programming na kailangan maging babait ka, isakripisyo mo yung sarili mo para sa babae, sa mga kaibigan mo, sa katrabaho mo, itrato ka nila ng doormat, 'di ba, ganyan. Ganyan yung programming, 'di ba? Sa religion din, sinasabi magpakabait ka, maging mapagbigay ka. Tapos meron pa nga sa INC, parang 10% ata ng pera nila idodonate sa nila, sa religion, 'di ba? Sa simbahan. Tapos makikita mo, kung gising ka naman, makikita mo yung mga pari na yan, mga naka-Fortuner, 'di ba? Or nung SUV, Honda SUV, di ba? Makikita mo sila nakaganon. Lumalabas sa kotse nila. Kaya nga yung dati pa talaga siguro grade 5 pa lang ako, hindi na talaga ako nagsisimba. Kasi programming yan eh. Tapos ang pa-plastic ng mga tao doon. Peace be with you, peace be with you. Tangin na, sabay, hindi mo naman sila kilala, di ba? Ang kabulshitan, isa pang programming, sasaya ka lang pag may pamilya at anak. Gaano ka kasigurado na sasamahan ka niyan through thick and thin? Ang challenge diyan, maging broke kayo lahat. Paano? Ito ang di ba? Yan yung cost talaga ng away yan yung pera, di ba? Kasi survival kasi yan ang pera kasi naka-attach sa survival. Kaya nga ilalaglag nila bawat isa, di ba, kahit kapamilya, para isalba lang yung sarili. Kasi nga self-interest lang mahalaga eh. So hindi ka na mabibigla dito. Kaya hindi ko ina-advise, di ba, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo yan, yung mga lalaki na palaasa. Hindi ko advisable yun. Tsaka pag lalaki ka, wala kang pera, napakababa sa'yo ng tingin ng lipunan. O pwede ka naman maging masaya para sa sarili mo kahit broke ka, di ba? Pero hindi ka sasaya talaga eh. Sa totoo lang eh. Kasi wala kang freedom eh. Kasi pag wala kang pera, mangungupahan ka sa pinakamura, tas ang ingay, may kakalampag-kalampag, wala kang peace of mind pag wala kang pera talaga. Kung homeless ka naman, nandun ka sa kalsada, hihiga ka doon, may mga dumadaan, may usok ng tambucho, tas wala ka CR. So, although yung inner happiness naman, totoo naman talaga yan, di ba? Pero yung sinasabi nila na brainwashing, isa pa tong kabullshit na to. Hindi ka sasaya daw, hindi ka raw, money can't buy happiness. Ulul. Wala kang peace of mind kung wala kang pera eh. 'Di ba? Hindi kasi nila naranasan maging broke, 'di ba? Or maging homeless. Kahit sabihin mo yung mga homeless, masaya sila. Oh, panandali yan kasi may nakakain pa. Now, pag wala na naman sila makain, now, sasaya ka ba dyan? Kumakalam yung sikmura mo, di ba? Although yung stillness mo, kahit kuwari, naging awake man yung mga yan, yung stillness, nasa kanila na yan, permanente, 24/7 na yan.
Pero hindi, yung pain talaga eh, di ba? Yung pagdurusa, di ba? Kaya nga sinasabi ko, pumaldo na lang talaga kayo kaya may kasama kayo or wala. Huwag nyo lang talaga ma-experience yung ganun. Kasi nga, wala siyang peace of mind. Tapos, everyday ka nakikipagbakbakan sa sa kalye, di ba? Buti sana kung quick, quick deletion, di ba? Hindi naman ganun ang buhay, di ba? Hindi naman ganun yung ganun kadali yun. Madali lang sabihin yan na, oh, papakamatay na lang ako eh, kung ano-ano pang kabullshitan, di ba? Pero hindi naman wild yung tao na ganun, di ba? Dali lang sabihin yan, di ba? Tsaka makakagawa lang yan yung mga nabaliw talaga. Tsaka yung may courage na talagang end nila yung life nila. Dahil, dahil nagdurusa na talaga sila, di ba? Na wala naman akong judgment doon dahil yan yung base sa judgment nila, base sa reality nila, di ba? So, ganyan lang talaga pati sa babae din. Ito pa another, wag mo na alalahanin niya standards ng babae. Magustuhan ka, alalahanin mo yung gusto mo. Tsaka isa lang titingnan mo sa babae kung sumusunod ba talaga siya. Dami-dami pang mga tip-tip dyan, kung ano-ano pang kabullshitan na para magustuhan ka. Paano ka magustuhan? Anong signs para magustuhan? Kaya wala namang signs eh. Kahit naman maglagay sila dyan ng mga mixed signal signs. Kasi na-testing ko na yan eh. Lahat yan ka-bullshitan. Kaya nga si Locario yung pinapaniwalaan ko eh. Hindi mo malalaman yan hanggat hindi mo dinadirect approach. Kasi sure, maring gusto ka niya as friend, maring gusto ka niya as papakinabangan, as tool, libre pagkain, hatid sundo. Pero yung pakay mo, bembang eh. 'Di ba? Huwag ka na magsinungaling. Ikaw lalaki ka. Huwag kang hypocrite dito, 'di ba? Alam mo naman bembang talaga gusto mo, 'di ba? Na hindi mo malalaman yan kasi yung category niya, kinikilig siya pero gusto niya pala long-term boyfriend material. Kaya pala na-gets ko ngayon ko lang to na-gets, yung first ex ko, yung naging first girlfriend ko, sinabihan ako, hindi daw ako boyfriend material. Now, yung pala yung nalaman ko, may category pala itong mga hinayupak na to, di ba? Ibig sabihin ng boyfriend material is yung hinahatid sundo si Gaga, di ba? Yung parang, yung magpapakasimp beta male nga, di ba? Yung parang sinasabi na pang long term. Now, ngayon ko lang na-realize yan. Kasi kada kita namin, puro kiss lang, puro romansa, puro ganun lang yung ginagawa. Pero hindi ko na bembang yun kasi nga sayang nga rin yun eh. Kasi nga wala akong sariling bahay. Cockblocker pa yung parent ko, yung nanay. Yung tatay ko wala namang pakialam yun eh. Sa totoo lang, yung nanay ko lang talaga. So, kaya pala na-realize ko, hindi ka boyfriend material. Tapos naghanap siya ng ang lalaki niya. Binembang siya agad, tapos naanakan. So, naging sila. Ngayon, 4 na ata anak yun. Binibisita ko rin sila kung ano mga nangyayari sa kanila. Pero hindi ko sila ini-stalk. Isang beses lang yung mga ganun. Ano kaya nangyari? Curiosity lang, di ba? Di naman nila ako masusearch dahil binago ko pangalan ko eh. Malay mo, maging legend din ako, di ba? Kagaya nila Confucius. Diba yun sila? Nietzsche, Machiavelli, Niccolo Machiavelli, di ba? Yung sinasabi. Kaya, ang isa lang naman talaga yung ni Niccolo Machiavelli. Yung silent lang talaga, silent. Tahimik ka lang, gawin mo lang yung mga ginagawa mo. Observant ka lang sa paligid mo. Tapos, gaantay ka ng oras, pagka i-strike ka, di ba? Nag-gather ka ng info, binabasa yung mga tao, kung ano yung securities nila, kahinaan nila, or kung ano pang kabullshit ni Niccolo Machiavelli, di ba? Pero malaking tulong yun. Ito yung binge watch ko ngayon. Hindi ako nakikinig ng mga putang ng pick-up artist na yan, di ba? Yung mga para magustuhan ka ng babae. Machiavelli na bahala dyan. Tsaka yung direct approach. Kasi yung direct approach, napapatunayan ko yun. Although,
Yung mga babae na dinadirect approach ko, sinasabihan ko na sexy, lumalayo sila. Pero yung mata nila, kasi tumatagos kasi yun eh. Kasi nagdadirect ka eh. Walang lalaki ganong gumagawa nito. So sabihin mo, hey, excuse me, what's your name? You're sexy and cute. Biglang ganon. Sabay biglang, yung, yung naiilang sila, pero deep inside, tumatagos yun sa subconscious nila. Yung, alam mo yung subconscious, di ba? Yung shaming na, yung sinosuppress ng ano, ibig sabihin yung kalibugan nila. Na pag narinig nila yun, yung mga babae, nakikita ko kasi sa mata nila eh. Biglang parang may spark, pero lumalayo pa rin. Ibig sabihin, nangingibabaw pa rin talaga yung fear nila above. Ibig sabihin ng fear programming. Nangingibabaw yung programming nila kaysa makasama ka at mabembang ka, di ba? Now, hindi ka makikipag-deal sa mga ganon. Di ba sabi nga ni Locario, if a woman gives you mixed signals, how you gonna deal with it? Sabi ni Locario, isa lang sagot niya, you don't. Tama siya. Tama siya. You don't deal with them. Kasi nga, magiging problema yan sa future. Pati yung mga shinare ko sa inyo na first impression last, di ba? Naku, totoo yan. Marami na akong talagang experience dyan. Hindi na talaga mababago yan. Yung category, sure, mabibend ng kaunti, pero hindi na talaga mababago yan. Isa lang talaga dyan. Imbis na hiliutin mo yung relasyon na yan, i-dispatcha mo na yan. Pati yung mga kaibigan mo na tinitake advantage ka, inuuto ka, naku, ikat mo na yan kaysa hilut-hilutin mo pa. May resentment kasi pagka hinihilot mo pa eh. Alam mo yun, nagiging bitter kayo, tapos nagtitinginan kayo, tapos obvious naman talaga na ayaw nyo sa isa't isa. Putang ina, mas maganda ikat na lang, di ba? Kaysa yung may bitterness pa, di ba? Na obvious naman talaga na ganun, di ba? Yung tao na to, tinitake advantage ako. Tapos isa rin strategy niyan, pagka ganon, hindi ka magtataas ng boses, hindi mo mumurahin yung tao, magiging mabuti ka pa rin talaga. Tapos, tatrato mo lang siya na para siyang hindi nag-i-exist. Ganon mag-cut. Ghosting tawag nila dun, di ba? Tsaka indifference. Ng mga pangyarihan yan, Pag may mga tao na ganyan, na take advantage ka, tapos pinakita nila yung red flag nila sa umpisa pala, ikat mo na agad yun. Hindi ka magsasalita, hindi mo sila mumurahin, wala nang usap, negosasyon. Ikakat mo na lang talaga sila, trato mo sila na parang hindi nag-i-exist. So paano? Sana may natututunan kayo dito. Peace.